hapon po sa ating lahat. Ating matatalakay ang 20 mga salita na karaniwang hindi nabibigkas o naririnig ng nakararami. Ito ay aming bibigyang kahulugan Kung paano gamitin sa pangungusap, at kung paano bigkasin. Unang salita, dapit hapon. Oras kung kailan lumulubog ang araw bago gumabi. tara, puntahan natin ang aking mga kaibigan. Nais mo bang makakita ng magandang tanawin? Oo naman, siyempre! Halina, tignan natin. Nakikita niyo ba iyon? Oo, Ang ganda! Ikalawang salita, asuge. Filipino ng Mercury. Ang asuge, bilang isang yamang likas, ay malimit na namimina ng mga tao. sige, bilisan niyo ang trabaho. Ikatlong salita, pare ugat. Pare-ugat, Tagalog ng square root. Ate, ano ang pare-ugat ng shampoo? Tatlo. Salamat po! Ikaapat na salita, kalupi. Kalupi. Sa Tagalog, pitaka. Ate, may nakita po ba kayong kalupi? Hugis pa rin haba? Ano ba? Ah! Ayun! Opo, yun nga po. Maraming salamat po. Ikalimang salita, dagitab. Ikap. Sa madaling salita ay kuryente. Ang init. Wala na namang dagitan. Kaanim na salita, naharuyong. Nakaharuyong. Sa Ingles, attracted. Sa Tagalog, nakakaakit. Kita mo to? Nakakahaboy yung ang ganda ng bulaklak. At ang bango. Ikapitong salita, liwasan. Liwasan. Dito matatagpuan ang libutan ng bayani, palaruan at iba pang magagandang tanaw. Ate, nais ko pumunta sa liwasan. Tara, halina, maglaro tayo. Yay! Ikawalong salita, habag. Habag. Ibig sabihin ay awa. Babag na po kayo sa Ikasyam na salita, carcel. Carcel, na ang ibig sabihin ay bilangguan. Mga kapatid, kamusta kayo sa labas? Huwag kang mag-alala ate, ilalabas ka namin sa carcel. Ate! Ikasampung salita, lamad. Lamad. Ibig sabihin, manipis at malambot na balat. At pamumilhan ng laman at baboy sa bayan. Sige po, bukas na lang po kami. Ikalabing isang salita, palamara. Palamara, nangangahulugang isang taksil. Ikaw! Isa kang palamara sa pamilyang to! Bitawan mo ako! Ikalabing dalawang salita, paknet. Paknet, ang ibig sabihin ay mawala. Ikaw! Dapat ka na mapaknet sa pamilyang ito dahil wala kang kwenta! Bakit ako? Kaya nga, bakit siya? Ikaw dapat na mapaknet sa pamilyang ito dahil wala ka namang naitutulong na maganda. Ikalabing tatlong salita, tigmak. Tigmak, na ang kahulugan ay punong-puno. Ikaw! Kunin mo yung tinilas ko! Sino mo to? Ate, mamaya na. Ikaw na kumuha. Lapit-lapit Akin na ngayon! Tigmak na ako sa'yo! Ate naman! Ikalabing apat na salita, baghi. Baghi. Ibig sabihin, guhit sa palad. Ining, nais ko sana makita ang baghi. Sige. Ikaw ay yayaman. Ha? Ikalabing limang salita,
Hinawan. Hinawan, nangangahulugang nilinis. Nahinawan niyo na ba ang inyong mga silid? Opo, nahinawan na namin. Kalabing-anim na salita, gamol. Gamol, na ang kahulugan ay dumi sa mukha. Haling gabi at napaka-daming gamol sa iyong pagmumukha. Halika dito at linisin natin ang iyong gamol sa iyong mukha. Saan ka galing? Ang daming gamol, oh. Ikalabing-pitong salita, sulatroniko. Sulat, Ronito, na ang kahulugan ay amen. Ate, may pinadilang sulat, Ronito. Ikaw. Ganun ba para sa akin ito? Maraming salamat. Sige, ate, alis po ko. Ikalabing-walong salita, kalatas. Kalatas, na ang kahulugan ay pahatid o mensahe. Dito ka pala. Nabasa mo na ba yung kalatas na pinagawa sa atin ng ano? No, binadali sa bakalaga. Ganun ba, ate? So, baka may nakakawala. Ikalabing-siyam na salita, turbante. Turbante, na ang kahulugan ay puto. So, saan ka pupunta? Kukunin ko ang alaga nating kambing. Ganun ba? O sige, gamitin mo itong turbante at napakainit ng panahon. Sige. Ikadalawampung salita, nakakarimarim. Nakakarimarin, na ang kahulugan ay nakasusunod. Ate, pwede mo po ba akong tulungan gumawa ng bubos? Nakita mo naman may ginagawa ako, di ba? Pwede ba gawin mo na lang yung mag-isa? Nakakarimarin yung pagbubuka mo. Umalis ka nga rito. Yun lamang po at maraming salamat sa panonood at pakikinig.